Yes po, isang maulang hapon. Hapon, kapampangan talaga. Isang maulang hapon po sa ating lahat. Ito po ngayon yung number 2 episode ng aking tips kung ikaw ay hahabol, kapitan man o kagawad. At syempre po, ang aking walang sawang pag-aanyaya sa mga napadaan lamang po sa aking channel. Lalong-lalo na po yung mga baguhan na gustong humabol. Dito po sa darating na halalan na ito, mag-subscribe na po kayo. Pakiclick po ang notification bell at all. Mga kabarangay, doon po sa episode number 1 natin ay pahapyaw. Pahapyaw ko pong itinuro ang pag-assess o pag-a-assess sa makakalaban mo. Natural, unang-unang makakalaban mo dyan, ang incumbent. Hindi po ba? Or baka mayroong third party or fourth party. Hindi po natin alam. So, nakapokus muna tayo sa incumbent. Yun nga, tingnan mo po ang kanyang kalakasan. Saan po siya malakas? At ang pinaka-importante nga po, mga kabarangay, ay kailangan alam po ninyo ang bilang ng rehistradong botante sa inyong lugar. Tsaka na po yung mga bago. Ang importante, may data na po kayo ngayon, ilan po yung nakarehistrong botante. At kailangan po na malaman din po ninyo ilan ba ang nakuha ng nakaupong kapitan ngayon na boto. Ilan yung sumunod sa kanya at yung sumunod pa, kung ilan yung humabol. Kailangan alam po ninyo yan. Kailangan pong may data kayo doon sa bilang na yan dahil napaka-importante po niyan. Dahil dyan po tayo gagawa ng estratehiya, mga kabarangay, sa bilang na yan. Siya po ba ay may leader sa bawat purok? Siya po ba ay may leader sa bawat zona o sa bawat iskinita o sa bawat street? Kailangan alam din po ninyo yan. Ilan ang kanyang ginagamit na leaders. So, yan po ay pag-a-assess natin para nga ma-counter yan sa susunod na mga issue na ating tatalakayin. Ito po ay paunang gagawin lamang, lalo na po kung kayo yung mga baguhan. Kailangan alam po ninyo ito, kailangan may detalye, may data po kayo. Kasi may mga susulong lang sa o sugod ng sugod wala naman siyang programang sinusunod. Kaya kung minsan po, kahit na masasabi nating gusto niya siya ng tao at napakalakas sa mga survey. Pag nagmi-meeting, stage meeting, napakaraming tao. Pero pagdating ng bilangan ng butuhan, talo. Yan po ay dahil sa kanyang maling pamamaraan sa pangangampanya. Maaring kinapos po. Yes po. Nung nasa stretching na o finish line na, kinapos. Kaya dito po, mga kabarangay, ay hindi ko namang sinasabing 101% na mananalo kayo. Kaya ko lamang po ito ginagawa, baka makatulong sa inyo, sa mga nakaupo man o sa mga bagong hahabol, para meron kayong giya kung wala pa. At kung para sa inyo naman po ay walang kwenta itong aking sinasabi, wala po akong magagawa. Wala po tayong problema dyan. Huwag mo akong pakikinggan. Ganyan lang naman po kasimple. At natural po, kung hahabol ka ng kapitan, siyempre kukuha ka, bubuo ka ng mga kagawad mo. Siyempre, meron po mag-a-apply sa'yo or meron din na naiisip mo o iisipin mo na ikaw ang mag-a-approach sa kanya para kunin mo siya bilang isang kagawad. Hindi po ba? So, ang advice ko po, kung maaari, ay mga sektoral ang kukunin mo kung papayag po sila. Halimbawa, presidente po ng Tricycle Drivers Association sa inyo, or kung meron pong PTA president dyan, yung overall PTA president, or kung ano pa po, LGBT, kung ano pa po yung mga sektoral na nandyan po sa inyo na existing. Kung sakali po ayaw naman nila, pwede po ninyo silang kuning leaders, mga kabarangay, kung ayaw pong umabol. At kung talagang wala pong sektoral na makukuha para maging kagawad mo, yun nga po, siguraduhin mo lang na mga sektoral ang makukuha mo po ng mga leaders. At higit po sa lahat, unahin mo pong kunin ang mga leaders po na may malalaking mga pamilya. So yan muna, mga kabarangay, kasi kung mahaba po ang aking sasabihin na ibibigay po na tip sa inyo, ay baka hindi po mag-sink in sa inyo. Baka mahirapan po kayong i-absorb o i-adapt ito. Kaya paunti-unti lamang po, mga kabarangay, hanggang dumating po tayo
kung paano natin i-seminar ang ating mga watchers, ano ang kanilang gagawin. At kapag dumating na po yung D-Day o the day of election, ano ang inyong gagawin. And before election, 3 to 5 days before election na pinakamahalaga, ano ang inyong gagawin. Yan po ay aking ibibigay po ng libre sa inyo. At pwede po kayong tumawag mga kabarangay kapag nandyan na po yan. Kapag malapit na ang halalan, binigay ko naman po yung numero ko. Pwede po kayong tumawag. Kaya lang po araw ng Sabado, hapon po kasi may trabaho po ako hanggang Sabado ng hapon. Pwede naman po yung linggo. Sige, kahit magdamagan po tayo sa katatawag ninyo. Dahil meron po kasing mga tips o meron po mga estratehiya na hindi ko po pwedeng sabihin on air. Kailangan po kung sino lamang po yung gustong magpatulong, tatawag sa akin, sa kanya ko lang po yun sasabihin. Dahil estratehiya nga So, sekreto.